nga si Kristo Jesus gilang makaluwas. Una gid, siya lang gid ang nangin substitute sang aton kasalanan. Kaya according sa Bible, kinanglan gid may mag-substitute sa aton. So kung tanawon naton kung anong ginahimo sa una during the Old Testament time, ngang Dios ginapaiyaw niya ang mga Israelites ang sapat, ang common is ang bulls kag ang lamb. Kag inang pag-iyaw nila abyan, ang pinaka-importante dirang dugo ngay sprinkle dila. But ang lawas sina nga sunugon nagapakita ina sang judgment sang Dios nga nag-substitute ang animals nga ang pagsakripisyo sa sapat nag-substitute ina sa mangin maadang tantani sang individual nga Israelites. So that's why they are required na maghimo sina upod sina nga makita nila abyan ang destruction sang ginatawag nga kasalanan prior sa tinutuyo. So nanugid ang iya nga tinutuyo, gusto niyang tao maluwas. According sa 1 Timothy, not only to pray for the government, but also the government will be saved also. Bisan ng mga individual nga mga katawhan nga nag-govern sa aton tanan, gintuyo sang Dios nga makalabot sila sa kaluwasan. Subot silingon, kung tanawon nato ng pinaka-desire sang Dios sa katawhan is maluwas gid. And according sa 2 Peter chapter 3 verse 9, He is not willing that any should perish. Hindi siya gusto nga may tao nga malaglag. Hindi siya gusto nga ang tao malaglag abyan. So, butsalingon kung tanawon naton, grabe ini ka bugat nga butang nga gakatabo sa Dios mismo. Personally sa Dios. Nga sa iya nga hindi gusto ang tao malaglag abang abyan. Ginpabayaan niya kung anong mga desisyon sa tao. In a sense, nga ang free ability nga ginatag sang Diyos sa imo, nga magpili, hindi ya pagtandugon, hindi ya pagpangunahan, kundi iatagan niya ka sang impormasyon, kagay na nga impormasyon is enough, nga magpabalo sa imo, sang tinutuyo sang Diyos, sa kaluwasan sang imo kalag, but dira lang hasta ang Diyos. In a sense that, hindi abyan pag disregard o kung hindi niya abyan pagpangunahan kung amunuya ang imo mga desisyon. So abyan, that's why nga as what I said kagina, kung ano ini kabugat personally sa Dios nga hindi niya gusto ang tao malaglag, then ang tao nagapadulong sa kalaglagan, then ang ginuang mahimo sang Dios is to draw you pakadto sa iya paagi sa impormasyon isa ina kabugat abyan nga sitwasyon. Now, allow me nga magatag sang example para sa sina mismo nga sugata o kon gina-experience sa Ginoo prior sa iyang dako nga gugma sa katawan. Remember abyan, example I mean, nga ikaw may ara, ikaw mga hinablos, may ikaw ang magahimo sina sa imo kaugalingon nga mga desisyon. So that's why according diri sa Bible, according diri sa atong pagatunan abyan sa book sa Isaiah, prior sa sininga message sa pagkari ni Christ, nagambal si Isaiah, who will believe? Verse 3, nagambal gid kagintay tulan ni Isaiah si Christ as a man of sorrow, tao sang kasuluban, because ang massive na rejection sang iya tinutuyo, gina-disregard sang tao kalibutan. Now this is the message I want again to speak sa inyo abyan. Who will believe the message of salvation? Sino mabaton sa mensahe sang kaluwasan? Sino mabaton sa mensahe sang kaluwasan? You hear it? Batunang mabalang mensahe sang kaluwasan sang Dios? According sa Hebrews chapter 2 verse 2 to 3, kung ang mga anghel nga nagambal sang una, ang ilang nga ginambal hindi na maliwat. They are steadfast sa sininga message. Kag ang ginamis mo nga message, nagahambal nga ang Dios nagahatag sang intsakto nga paghukom sa tao. Nga butsalingon, wala ang Ginoo nag-judge sa tao nga injustice, unfair, hindi intsakto. Kundi kung mag-judge ang Dios sa iya nga judgment, intsakto gid. So that's why ang basang author sa Hebrews chapter 2 verse 3, so paano nimo maskapuan ng Dios kung hindi nimo pagbatunon ng kaluwasan nga gina-offer niya? Paano nimo maskapuan ng judgment sang Dios kung ang kaluwasan mismo nga amo lang ginapamahagi para makaskapo ka sa paghukom sang Dios ginindihan nimo? Now balik kita sa message ni Isaiah, who will believe the message of salvation? Who will accept the message of salvation? Thank you again.
Who will believe the message of salvation? Subot silingon na biyan, ikaw nga nagapamati, ikaw isa ka gina-question ka ginapamangkot sang sininga message. Batunon mo bala sa isang kaluwasan? Batunon mo bala din ang next dira nga dugang ni Isaiah, sinong makakita sang kanami, sang plano sang Dios, sang kaluwasan, sang kalag. Sino makakita sina? Gin-reveal na sang Dios, ginpakita sang Dios ang mensahe sa kaluwasan paagi sa anak na napatay sa cross. Then who will believe? Then sino makakita sang sinang kanami, sang sinang kaluwasan? Sino makakita sang sinang paglaom? Sino ang sino ang sang ginpasanagan siya sang balaan nga espiritu? Sino ang tanaw sina, nakita sina, kaganong mangin response mo sina? Ano abyan na mangin response mo sina? Again, tandaan natin nga sa judgment sang Dios wala sang paghukom nga injustice. Butsilingon, pareho sang isa ka rich man nga nagkadto dito sa impyerno. Wala siya nagbasol sa Dios. Again, as what I said kagina, ang desisyon nimo is a personal and intentional. Ikaw sinayang naga-decide, ikaw ginang nagapili. Ikaw ginang nagapili. Although may naga-influence, but abyan personal na yang imo nga desisyon. Nga butsilingon, ikaw ginang mahimo sina. Ikaw ginang magpili sina o kung mag-decide sa sina nga butang. That's why ang mga desisyon ni mo to reject Christ, it's a personal intentional. That's why ang accountability sa imo mabalik. When say accountability mo sa lingon, sinong basulon sa sining desisyon? Imo abyan ina desisyon. Imo ina din desisyon. That's why ikaw ang accountability sina, ikaw ang ako sina. So abyan, ano ginambal sa rich man nga nagkadto dito sa impyerno according sa Luke chapter 9:16? 16 na balihab yan. Pwede mo mapabalik si Lazaro. Kay may 5 pa kuto ka utod sa amon balay, hindi ko sila gusto nga magkadto sa sining lugar sang pagantos. Sa lugar sa mga katauhan nga nagahimo pa sang Dios-Dios, sila pa yang naghinulsol kaysa sa inyo. Subot silingon abyan, dra na makita sino magabilib sang mensahe sa kaluwasan, sino mapatisan. Hindi mo makita kag hindi sa imo abyan na-reveal sa iya nga pulong, sa imo nga pagpamati ang tinutuyo niya sang kaluwasan sa imo kalag. That's why abyan, again, sa kadamaan nga maga-reject sang mensahe sang Ginoo. Tandaan naton, bisan amo pa ni ang mangin response sang tao, ang mensahe sang kaluwasan hindi magabag-o nga kung sino man ang magbaton sini, dala sa pagbato niya ang dako nga paglaom nga dala sang sini nga mensahe. Because whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Tandaan naton, sinong magatuo sa iya, wala na sa kondemnasyon. Wala mo nakita ang mensahe sang kaluwasan sang Dios, hindi nimo makita ang tinutuyo sang Dios para luwason ka, then this thing magahatag sa imo sang pamangkot. Hindi mo pagbatunon ang kaluwasan sang Dios, dinabyan ang warning sang Dios. Ginambal ko warning, it is because nga mangin realidad ang judgment sa Ginoo pagkatapos sa kamatayon. Subongti wala pa kay kaubuhi pa. It's good thing. Why? Kay hasta nga nagaginawa ka pa sa imong ilong. Abyan nagatang ang Ginoo sa imo sang tsansa. In fact, ang time sa pagkari sang Dios ginhold niya. What? Ginhold niya? Why? Kay hindi ka pa abyan ready. Kung magkari ang Dios, are you ready? So that's why abyan, God's hold sang iyang time sa pagkari, sa tinutuyo, nga ikaw abyan, gintuyo niya nga luwason. Gintuyo niya nga luwason. Nakabay ang mangin mensahe sa kaluwasan, hindi ikaw manug-reject, kundi mangin manugbaton. Kabay nga makita nimo ang paglaom sa sini nga mensahe, looking sa isa ka butang nga wala nimo ginapaabot, but any moment of time nagaabot ini kamatayon kag judgment sang Dios. Aginabiyan, gusto ko lang balikan na warning pa ni Subong kay wala pa naguntat ang ginawa sa imong ilong. Kag abyan, isaman ina ka masubo nga pamatian, but realidad ina ang katabusin ning kalibutan. Ang kung naging example ko na sa tinutuyo abyan, nga matanawan mo ang ina nga butang. Kag mahandaan nimo paagi abyan
sa pagbaton sang paglaom nga ginatag sang Dios paagi gid lang sa iyanak nga si Kristo Jesus. Again, tandaan naton, any moment of time matabo ang ina nga tion. Kag abyan hindi mo ma-reject ang mensahe sa kaluwasan nga nabatian nimo. But one thing abyan sa imo nga diretso, sa imo nga free ability, free of nga ginatag sang Dios nga makadesisyon kaya sa imo kaugalingon, you reject sa sini nga kaluwasan. Again abyan, kita tanan makasasala, wala sang pamaagi nga maluwas kita than to believe what Christ done on the cross of Calvary. Kung hindi ilang pamaagi kay Kristo nga nag-substitute sa aton para makalabot kita sa kaluwasan, wala sang kaluwasan kita nga ginatubang, wala kita paglaom sa kamatayon, kag wala kita may ginakaptan sa tangbuhi nga ginatulok ang ina nga butang. So abyan again, as long nga naga-extend ang imo kabuhi sining kalibutan, abyan may ara, opportunity, privilege nga ginahatag ang Dios prior sa iya nga tinutuyo. Kaganoy na, hindi niya ka gusto malaglag, gusto niya abyan makalabot ka sa paginulsol, sa pagbaton sa kaluwasan nga ginimo ni Christ. Again, hindi na natin mabago. Kaya ang ambas sa Hebrews, gusto ko lang liwat i-quote, ang ambas sa Hebrews, kung ang ginambas ang mensahe sa angel, hindi na natin maliwat nga ang Ginoo nagahatag sa paghukom sa ginahimo sa katawan, kagini is hindi na mabago. How can we escape the judgment of God kung ginbaliwala ni mong kaluwasan nga gin-offer sang Dios sa imo abyan? Sabihan, again, this is the message of salvation sa tanan-tanan nga makasasala. Nga kung ikaw abyan, ginaisip mong imo kaugalingon nga makasasala ikaw, amuning paglaom nimo. Ako, isa ako ka makasasala, kaga nga akong paglaom si Kristo Jesus, nga napatay sa cross ng Calvary, nga naghatag sa akon sang kasanagan, nga nakita kong paglaom sa sining binsay sa kaluwasan sang Dios, believing in Christ of what He has done on the cross of Calvary. Diri ko nakita ang paglaom sa sining nga butang. Not my testimony, but what Christ did on the cross of Calvary. Hindi abyan kung anong akong ginhimo, kung anong akong mahimo, kundi kung anong nahimo ni Christ dito sa cross sa Calvary. Busilingon abyan, hindi ko ya mahambal ang akong kabuhi sa inyo, kundi ang mahambal ko ang kabuhi ni Christ na ginbutang sa akon sa kaluwasan sa akon kalab. Kaginiabyan, tanan-tanan is pwede nga makalabot dire. Kay, ang question ni Isaiah, sino man ang magapati? So, busilingon, if ikaw isa ka magapati, then, you will receive salvation. Mabatunan mong kaluwasan. Because of salvation is, whosoever believeth in Him will be saved. So, abyan kabay, nga believe ina hindi mo man mamiss. Gusto ko emphasize ang word na believe na hindi mo mamiss abyan. Nga ang word na believe, it is relying and isandig tanan sa kay Christ ang tanan-tanan nga kakatabo sa imo kabuhi, especially ang kaluwasan sa imo kalag. Nga ang word na believe abyan mo sini, nga you are convinced, you are persuaded that apart from Christ wala sang kaluwasan. You are convinced, you are persuaded na kung wala siya napatay, wala ka sang kaluwasan. You are convinced, you are persuaded na kung wala siya abyan, wala kita sang paglaom sa pag-abot sang kamatayon. Kabay, nga ikaw isa ka baton sa mensahe sa kaluwasan na ginhimo ni Christ dito sa cross sa Calvary. Kabay nga ikaw isa sa laom sa sinanga paglaom na ginatag ni Christ sang napatay siya dito sa cross. Nga according kay John, sang nahumanang tanan, nabatunan naton ang pabor sang Dios sa aton kaluwasan sa aton kalag. Abiyan again, madaming salamat. Wala sang iban nga tinutuyong ini nga butang, but to extend sang message sang gospel sa pagbuyok sa mga katawan palapit sa kaluwasan na gin-offer ni Christ. Kaya pamangkot lang, sino magabato sa mensahe sa kaluwasan? Abiyan kung ikaw ang hindi, maybe ang next to you magabaton, or maybe not, but ang paglaom sa sininga mensahe nagarelay sa kung sino abiyan ang makita kung ano ini kanami nga paglaom na ginahatag sang Dios sa tanan-tanan nga mga katawhan
nga makabati sini nga mensahe. Abi madaming salamat again kabay nga makalabot ka sa sini nga pagpangamuyo sa Dios. Ginoo, patawara ako. Ako nga makasasala. Patawara ako. Ako nga makasala. And believe in Christ, mangin siya ang imo paglaom sa tanan nga butang nga katabo sa imo kabuhi, especially ang kaluwasan sa imo kalag. Kagabihan kabay nga ang fruit sina makita nga mangin worshiper ikaw sang Dios. Magdamong salamat kamayong gabi sa inyong tanan.